Questions on Acts 2 and the body of Christ. Yan po yung ating pag-uusapan. Number 1 question. Sa Acts 2, existing na ba ang body of Christ noong panahong iyon? So, yan yung unang katanungan. Ang sagot natin, mga kapatid, ay opo. Naniniwala po tayo na existing na ang body of Christ kahit na kay Apostol Pablo ni-reveal sa Acts 9. Ano po? Pero naniniwala tayo na si Apostol Pablo din ang nagsabi na before siya ay nag-i-exist na po ang body of Christ. Okay? Matatalakay po natin yan. At may maraming verses tayong pwedeng ipakita. Okay? Tandaan po natin na ang body of Christ ay nagsimula o ito'y bunga ng death, burial, and resurrection ng ating Panginoong Hesukristo. At ang basis po ng existence ng body of Christ, kung paano napansin po ninyo ang katawan natin, yung katawan natin. Sabi po ng James chapter 2 verse 26, kung hindi ako nagkakamali, ay ang katawan na walang espiritu ay patay. Gayon din naman po, mga kapatid, ang katawan ni Kristo, yung body of Christ, ay patay. Okay? Kung wala ang Holy Spirit. Kaya ang buhay po ng body of Christ ay walang iba kundi ang Holy Spirit. Okay? Ang unang-unang ginawa sa panahon ng administration ng Holy Spirit, tandaan po natin sa Old Testament, ang administrator doon ay ang God the Father. Okay? Nung sinilang si Jesus Christ, hanggang siya mamatay, ang administrator ay ang God the Son. Okay? At upon the very day of Christ's resurrection, ang administration na po ay ang Holy Spirit. Hindi po sa Acts chapter 2 nag-start ang administration ng Holy Spirit, kundi sa mismong araw na buhayin ng banal na Espiritu ang ating Panginoong Jesus. Okay? Mababasa po natin yan, mga kapatid, sa Book of Romans, na ang bumuhay mula sa mga patay sa ating Panginoong Jesus ay ang banal na Espiritu. Kaya, sinasabi din po, mga kapatid, ng Romans chapter 8 verse 9, kung wala sa iyo ang Espiritu ni Kristo, ikaw ay wala sa Kanya o hindi ka sa Kanya. So, napakarami pong mga talata nga pwede nating kunin, mga kapatid, upang patunayan na ang body of Christ ay nag-start before Acts 2. Tandaan po natin na hindi nagsimula ang body of Christ noong unang maligtas ang hintil. Kasi ang argumento ng iba, ang body of Christ daw po ay pinagsamang Jew and Gentiles. Tama naman po yon. Pero, tatandaan po natin na ang unang naligtas at napasama sa body of Christ, mga kapatid, ay mga Hudyo. Hindi po mga hintil. Okay? Pero maliwanag na sinasabi po sa Ephesians chapter 2. Mababasa po natin dyan, 14 hanggang, basta tuloy-tuloy lang, mga kapatid. Ephesians chapter 2 ang aking sinasabi. Siguro mas maganda hanggang verse 17. Okay? Mababasa po natin doon, mga minamahal, na ang body of Christ, mga kapatid, ay talagang naging possible by the cross, by the blood of our Lord Jesus Christ. At doon po natin makikita, ang dami pong mga talata sa Colossians chapter 2, makikita din po natin doon na ang ordinances at saka yung law ni Moses ay ipinako na kasama ng ating Panginoong Jesus. Dito po sa Romans chapter 10 verse 4, Christ is the end of the law.
Okay? Makikita din po natin mga minamahal na sa cross, nung sumigaw si Jesus Christ ng "It is finished", kasabay po noon ay nahati, mga kapatid, ang veil of the temple. At ayon din po sa Ephesians chapter 2, ay maliwanag na sinasabi na ang middle wall of partition ay nabasag between yung middle, yung bang humahad lang sa fellowship ng Jew and Gentiles. Okay? Sa cross yun po na basag. At ayon mismo sa ating Panginoong Hesukristo, sa Acts chapter 10, mga kapatid, ay nilinis na ang mga Gentiles. At dahil po sa comparing scripture with the scripture, naganap ang paglilinis sa mga hintil at available na sila upang maligtas at mapasama sa body of Christ. Doon po ay naganap, mga kapatid, mismo sa pamamagitan po ng dugo ng ating Panginoon sa death, burial, and resurrection. Sapagkat ang dugo ni Kristo naglinis sa lahat ng tao, mga kapatid. Pero yung benefit ng dugo ni Kristo ay mapapasa kanila lamang ng mga sumasampalataya. Kaya ang body of Christ, mga kapatid, marami po tayong pwedeng mabasa na upon resurrection of the Lord Jesus Christ ay siya po ay, sa Ephesians chapter 1, ginawang head of the church. Mababasa natin yan sa Ephesians chapter 1 verses 20 to 23. Kailan ginawang head of the church ang ating Panginoong Hesus? Noong mismong resurrection day. Hindi po Acts 2, ha? Okay? Hindi po Acts 2. Basahin po ninyo ang John chapter 20 ng tuloy-tuloy para makita nyo mismo na si Jesus Christ ay umakyat sa langit nung araw mismo na siya po ay nag-resurrect. Sabi niya kay Mary Magdalene, "Touch me not, sapagkat di pa ako nakakaakyat doon sa aking amang nasa langit. Pumaroon ka sa mga disciples, sa aking mga kapatid, at sabihin mong ako ay pumaroon sa Ama, pumaroon sa Diyos." Amen. At alam po natin, nung gabi din yon, nung the same day, no? Yung first day of the week, Sunday po yon. Okay? Habang nakasarado yung pintuan, ay biglang tumayo si Kristo sa kanilang kalagitnaan at siya po ay galing na sa God the Father, mga kapatid, at inialay niya na yung kanyang dugo doon, ayon sa Hebrews chapter 9. At ayon po, i-connect po natin sa Ephesians chapter 1, si Jesus Christ po, nung siya'y umakyat, at yung kanyang blood ay inialay niya, nilagay niya dun sa mercy seat, heavenly mercy seat. Dineclare ng God the Father na ginawa siya ng God the Father na head of the church. Okay? Naglalarawan din po, mga kapatid, yung Panginoong Hesukristo kay Adan at Eva. Okay? Ang tawag po kay Adan ay first Adam. Okay? At ang tawag naman po kay Jesus Christ ay the last Adam. At sila po ay mayroong similarity na pangyayari. Makikita natin sa Ephesians chapter 5 na iiwan ng lalaki ang kanyang mga magulang at siya'y makikipisan sa kanyang asawang babae sapagkat sila'y iisa na. Mga kapatid, unang banggit po ng talatang iyon sa Ephesians chapter 5 verse 30, nabanggit po yun sa Genesis chapter 2, mga kapatid, na sinasabi doon na iiwan po ng lalaki ang kanyang mga magulang at makikipisan sa kanyang asawa. Makikita po natin doon malinaw, mga kapatid, na talaga namang ikinukumpara, typology, yung nangyaring pag-aasawa
ni Adan at Eva, typology po yan sa relationship ni Jesus Christ at saka ng church, tayo. Okay? Yung mga believer. At kung ating babalikan mga kapatid, right after na mabuhay muli, diba? Naniniwala ako, hindi po basta pagkatulog ng mahimbing ang nangyari po mga kapatid kay Adan. Diba? Ano bang nangyari nung si Adan po ay natulog? Ayon sa salita ng Diyos ay kinuha ng God the Father, kinuha ng Diyos ang kanyang tadyang, at ito'y ginawang babae. Okay? At pagkatapos na magawa yung babae, mga kapatid, anong nangyari? Ha? Ano nangyari, mga kapatid? Nabuhay si Adan. At nang nabuhay si Adan, nariyan na si Eva. Kaya ako'y naniniwala, mga kapatid, na nung si Kristo'y nabuhay muli mula sa mga patay, at umakyat siya sa langit, dineclare ng God the Father, you are the head of the church. Okay? Kaya nga, mga kapatid, napakadaming verses ang pwedeng banggain. Hindi ito basta speculation, hindi ito basta good assumption, ito po ay talagang biblical na ang last Adam ay meron ng wife noong siya po ay binangon o binuhay ng God the Father, ng Holy Spirit. Okay? Paano magiging head ang isang lalaki? Kumpara naman natin sa mga nag-aasawa o sa may mag-asawa. Paano magiging head? Kailan po ba nagiging head ang isang lalaki? 'Di ba? Kapag ka po siya ay nakipag-isa na sa kanyang asawang babae, ganun po 'yon. Kaya mga kapatid, naging head si Jesus Christ of the church. Ibig sabihin, existing na ang church. Okay? Paano siya magiging head kung wala namang body? Ano 'yon? Monster? Ulo lamang ang nag-exist. Gayun din naman, paano namang mag-exist ang body lamang kung wala namang head? So, actually, ginagamit lang ng Panginoon yung mga examples na yan, analogy na yan, for us to understand the mystery of the body of Christ. Pero yung perfect, mga kapatid, yung perfect na salaysay o yung perfect po na yung akmang typology, minsan po ay may discrepancy. Okay. Gayun pa man, mga kapatid, sa pamamagitan po ng pagko-compare nga ng mga verses, makikita po natin na talagang pasok na pasok sa katotohanan, mga kapatid, ng ating paniniwala na before Pentecost ay nandyan na po ang body of Christ. Okay? So, mga typology lamang po yan, mga kapatid, na hindi natin maitatanggi. Okay? Sabi po ng iba, sinong magsasabi na yung nangyari kay Adan at Eva ay uulitin na banggitin ni Apostle Paul sa Ephesians 5:30, iiwan ng lalaki ang kanyang mga magulang at makikipisan sa kanyang asawa. Okay? So, napakaganda, mga kapatid, ng pagkukumpara ng salita po ng Diyos. Kaya, kapag po tayo, mga kapatid, ay umaasa sa AI, pag umaasa po tayo, mga kapatid, sa sagot ni ChatGPT, at hindi natin namamalayan na pag binanggit mo kay ChatGPT na dispensation, right division, si ChatGPT ay kinukonek niya, kinukuha niya ang kanyang mga sagot sa teaching ng Mid-Acts. Hindi siguro alam niya na maraming nagsisearch. Sapagkat ang sinusupply lamang na sagot ni ChatGPT ay kung ano yung napakaraming available sa internet, mga kapatid. Kaya mag-iingat kayo kapag nagtatanong kayo kay AI. At dahil po dyan, mga kapatid, marami na po
ang napunta doon sa mid-Acts. Ang problema, hindi po binabasa ng tuloy-tuloy ang Bible, especially ang sulat ni Apostle Paul. Pag inyong babasahin ang Book of Acts ng paulit-ulit at maging ang sulat ni Apostle Paul, yung kanyang 13 epistles, mga kapatid, hindi kayo maliligaw. Hindi kayo maliligaw. Okay? Ang problema kapag umasa na po tayo sa isinulat na libro ng sinumang tao na hindi naman ito inspired, mga kapatid, di ko sinasabi na huwag na kayong magbasa o sumangguni kay AI. Ang aking sinasabi, mga kapatid, kapag ka po hindi tayo nag-rely sa Holy Spirit, sa pamamagitan ng pagbabasa ng pure words of God, maliligaw po talaga, mga kapatid. Okay? So, dapat nating maintindihan po yan, mga minamahal. Kaya, napakadaming talata ang babanggain kapag ka po hindi tayo naniwala na nag-start ang body of Christ before Acts 2. Okay? Kaya nung aking tinuturo ito, marami na po ang nangutya sa akin. Dahil hindi daw ako tunay na right divider. Kasi akala nila ang right divider ay yun lamang mid-Acts. Mga kapatid, hindi po ganon. Ha? May 50 grupo ng right divider. Ano yung una? Progressive, classic. Pangatlo, moderate. Sunod, mid-Acts. Ang sunod po ay extreme. Or yung tinatawag, mga kapatid, na ultra-dispensationalists. Okay? So, moderate po tayo. Sabi ng iba, bakit meron pang moderate? Wala yan sa history. Kung wala man sa history, nag-i-exist yan. Okay? Nag-i-exist. Tayo po ay moderate dispensationalist, mga kapatid. Hindi tayo hyper-dispensationalist. Kasi po, pangalan lang yan. Tag lang yan yung hyper-dispensationalist. But mas maganda para hindi tayo makasakit ng damdamin ng iba ay ang gamitin natin ay mid-Acts dispensationalist. Sapagkat yun naman ang tawag nila sa kanilang sarili. Ayaw nilang tawagin ang kanilang sarili na hyper. Tinatawag lang silang hyper nung iba. Pero sila mismo, ang gusto nilang itawag sa kanila ay pollen dispensationalists. Okay? At the same time, ang tawag din sa kanila ay mid-Acts dispensationalists. Doon na natin sila tawagin. Pero alam na po natin agad, pag sabing mid-Acts dispensationalist, hindi sila naniniwala na nag-i-exist na po ang body of Christ before ni Apostle Paul. Okay? So, magkaiba daw po yung church na pinersecute ni Paul. Okay? Sa church na nasa ilalim po ng body of Christ. Kaya lang, pag pinuntahan nila ang buong 1 Corinthians, alam nyo, binasa ko yung buong 1 Corinthians. Napatunayan ko, mga kapatid, na yung Church of God, which is at Corinth, pagdating sa chapter 12, sabi ni Apostle Paul, "Ye are the body of Christ and members in particular." So, yung Church of God, mga kapatid, ay pareho at siya din po ang body of Christ. Pero i-deny po yan. May 2 body o may 2 Church of God na sinasabi ang mga mid-Acts. Yung una ay yun nga daw pong Church of God na little flock. Kung saan ay yun po yung remnant ng mga Hudyo, mga kapatid, during transition period. At hindi daw sila bahagi ng body of Christ. Okay? Sa body of Christ, meron ding Church of God. Pero sila na lang po ang naglagay nun. Ang dahilan, dahil po kailangan nila maging consistent sa kanilang stand para hindi po sila malito. Pero ang katotohanan yan, mga kapatid, may overlapping ang program ng Diyos. Okay? Sa Mystery Church at saka po sa Messianic Church. Meron po yung transition. Okay? So, kung hindi po yan, mga kapatid, magiging malinaw sa bawat isang mag-aaral ng Biblia, ay masasadlak po sila.
sa kamaliang ito. At damay yung ugali nila. Damay po mga kapatid yung papaano sila mag-approach sa iba na hindi kagaya nila. So, most of them, hindi ko man nila lahat, ay talaga naman po mga kapatid ay high-minded. Po? Kami lang ang marunong. Kami lang ang tama. So, sana po, ulitin ko hindi ko nila lahat. Kung hindi naman ikaw yon, edi wag na lamang pumiyok. Wag na lamang pong magsalita. Okay? So, ngayon pong mga kapatid, pangalawang tanong po natin, hindi ba specific kay Israel ang preaching ni Peter sa Acts 2? Yes, tama naman. Specific po na sa bansang Israel po yan. Sa Acts chapter 2 verse 22, ang kausap po ni Peter ay Israel. Ye men of Israel. Nakita po natin yan. So pagdating sa 2:36, Acts 2:36, therefore, let all the house of Israel know assuredly. So ang audience niya ay mga Jewish na nakatira sa iba't ibang panig ng mundo that time, pero umuwi po sila sa Jerusalem because meron nga silang piyesta. Ito nga po yung Pentecost. Okay? Pero hindi po nito sinasabi na ang body of Christ ay hindi pa nag-exist. Bagamat po mga Hudyo lamang yung binautismuhan doon at sabi added to the church. Okay? Hindi po nangangahulugan na hindi po yun ang body of Christ, mga kapatid. Ulitin ko po. Pag tayo po ay naging dogmatic at sinabi natin, hindi pa yan ang part ng body of Christ. Marami kayong babanggain sa sulat ni Apostle Paul. Kasi si Apostle Pablo mismo sa Ephesians chapter 2, in-acknowledge po niya mga kapatid na ang mga Gentiles ay naging katanggap-tanggap na po at pinag-isa ng Diyos sa isang katawan, okay? Ang dalawa, walang iba mga kapatid, ang Jew and Gentiles. Of course, unang na-save ang mga Hudyo. Okay? Makikita po natin mga kapatid sa Ephesians chapter 2 at saka po mga kapatid sa 1 Corinthians chapter 12, meron pong mga apostles. Bukod kay Apostle Paul, may apostles po sa body of Christ. At ako'y naniniwala personally, kasama po doon ang 12 disciples. Pabubulaan na naman yan ng mga midak. Sasabihin nila, ibang set of apostles yun. Okay? Wala pong matibay na talata na nagsasabing another set of apostle po yun. Pag binasa nyo ang Acts chapter 15, okay? Ang 1 Corinthians chapter 15, in-acknowledge mga kapatid ni Apostle Paul ang 12 disciples. Pangalawa, in-acknowledge po ni Apostle Paul si Cephas at saka po si Apollos, kapwa mga Hudyo ito. At itong si Peter, si Cephas po ay si Peter. Specifically, ay isa po siya sa tagapagturo sa Corinth o sa Corinthians. Okay, sabi ni Apostle Paul, is Christ divided? Kasi po, sino-sino po ba yung mga leader na binabanggit ng Corinthians? May nagsasabi na, I am of Paul, I am of Paul, I am of Apollos, I am of Cephas. Sabi nung pinaka-spiritual, I am of Christ. Sabi ni Paul, is Christ divided? So bakit babanggitin ni Apostle Paul, mga kapatid, si Cephas, at bakit itong Corinthians ay isa si Cephas o si Peter na kanilang ginugustong maging tagapagturo? Nalalamang ang Corinthians ay mga hintil majority. Okay? Kaya huwag mga kapatid magtatangka na maging one-sided. At kagaya ng sinabi ko kanina, si Cephas ay kasama sa binanggit ni Apostle Paul sa 1 Corinthians chapter 12 that ye are the body of Christ and members in particulars. Kasama ho doon si Cephas. Hindi makaliligtas mga kapatid ang palusot
ng mga nagsasabing hindi kasama ang 12 disciples sa body of Christ. Kaya nga po, meron pong progressive revelation. May transition period sa Book of Acts. Okay? Ang body of Christ ay mayroong birth. Kailan po isinilang, kailan po nag-start ang body of Christ. At pagdating sa doktrina o sa kaalaman, ay meron silang tinatawag na infanthood. At next is childhood. And number 4, mga kapatid, is adulthood or sabihin natin po nga manhood. Adulthood or manhood. Ito na po yung panahon na kung saan ay kompleto na ang revelation kay Apostle Paul. At naisulat na rin po ang post-Acts epistles. Okay? Kaya nga, mga minamahal, kailangan po ay mag-iingat po tayo. Huwag muna tayong, lalo na kung bago ka pa lang sa right division, huwag ka masyadong, ito na. Okay? Aralin natin. Balansehin natin. Pakinggan po natin ang both teachers o yung mga nagtuturo po ng mga dispensations. Ikumpara-kumpara po natin. At huwag po tayong umasa kay ChatGPT. Once again, pinapaalala ko sa inyo, huwag kayong umasa kay Gemini at saka po kay AI. Ano man po ang pangalan ng AI po ninyo. Okay? Kapakipakinabang ang AI, pero delikado rin po ang lubos na umasa dyan. Okay? So, tandaan po natin yan, mga kapatid. Malinaw po sa Ephesians chapter 2, 14 to 16, na ginawang iisa ang Hudyo at ang Hintil kay Kristo. Okay? At yun po ay sa pamamagitan ng cross, sa pamamagitan ng blood, mga kapatid, sa pamamagitan ng resurrection ng ating Panginoong Kristo. Kaya doon sa Acts chapter 10, nung sinabi po ni Jesus Christ kay Peter na huwag mong sabihing marumi ang nilinis na ng Diyos. Tumutukoy po yon sa mga hintil. Ano po? Walang iba kundi sila Cornelius. So, saan ang point of reference na nilinis sila ng Diyos? Oh, babalik ka talaga sa cross. Babalik ka talaga sa blood. Amen, mga kapatid. Okay? So, may tanong ako sa inyo. May tanong po ako sa inyo, mga kapatid. Halimbawa, bibili ka ng isang gamit. Okay? Siyempre, alam mo, sa SM ka bibili ng gamit. Hanggat hindi mo pa nababayaran at hanggat di mo pa nakukuha yung resibo ng iyong pinagbayaran doon sa iyong binili, hindi pa sa'yo yun. Tama? Hindi pa sa'yo yun. Hindi mo pa pag-aari yun. Pero, nung nagbayad na ikaw at ibinigay na rin ang sukli, kung meron man, at nakuha mo yung resibo, ang tanong, kay SM pa ba yung binili mo o sa'yo na? Anong sinasabi mga kapatid sa Acts 20 verse 28? Binili ng dugo ni Kristo ang Church of God. Kailan binili ni Kristo ang Church of God? Kailan? Nung binuhos niya ang kanyang dugo. Sa makatuwid, ang kamatayan, pagkalibing, at muling pagkabuhay ni Jesus Christ, ang buong-buong kabayaran, kompletong kabayaran ng church. At nung binayaran niya ang church, mga kapatid, kanya na yon. Yun na mismo ang katawan ni Kristo. Okay? Kaya, malinaw po, Ephesians chapter 2, 14 to 16 hanggang 17, mga kapatid, ay malinaw po. Ano ba yung sinasabi ko na? Hanggang 27? 14 to 17 lang yata. Okay, so, kung nagkamali po ako doon, ay paumanhin po. Buti na lang, wala tayo sa public. Kasi kung nasa public tayo at hindi pa na-edit to, yung video na to ay chap-chap po yan. At hahanapin, kukunin nila yung mga mali, at yun po ang ipopost nila. At sasabihin, ayan, ang kulto.
Mga kapatid, nagkakamali tayo. Minsan po ay na mayroon pong slip of the tongue. Kaya ang isa pong matuwid na tao ay hindi maghahanap kung paano magiging mali ang kanyang kapwa. Kundi hahanapin niya kung ano ba talaga ang baka slip of the tongue lang. Yun ba talaga yung pinaniniwalaan niya. So, ganun po mga kapatid ang dapat Kristiyano. Ganun dapat ang Kristiyano. Honest po ba? Hindi niya hangad na mapariwara or mapahamak o i-misrepresent ang kanyang kapwa. Okay? So, I hope mga kapatid na naiintindihan po ninyo. Naniniwala po tayo na ang pundasyon ng Body of Christ ay sa panahong binayaran niya ang church. Death, hindi tayo aalis sa cross. Hindi tayo aalis sa death, burial, and resurrection. Pag umalis ka sa death, burial, and resurrection, maliligaw ka, mga kapatid. Kaya po, ang body of Christ ay nag-start. Ang very foundation ng body of Christ ay ang death, burial, and resurrection. Amen? So, I hope na nagiging malinaw po sa inyo, mga kapatid. Number 3, kung kasama na pala ang Gentiles sa plano ng Diyos, paano natin uunawain ang sinabi ni Paul? I am the apostle of the Gentiles. Romans 11, verse 13. Mga kapatid, wala namang problema. Wala namang problema dito po. Hindi po nangangahulugan na hindi pa po naliligtas ang mga Hintil sa Acts 2, sa Acts 3, sa Acts 4, hindi po nangangahulugan na hindi pa ho nag-start ang body of Christ. Sapagkat, malinaw nga, babalik nga po tayo uli sa Ephesians chapter 2. Kailan nabasag ang middle wall of partition? Yun na naman po. Okay? Kailan ginawang iisa ang dalawa? Ang Jew and Gentile. Kailan ginawang one human? Diba? By the cross, by the blood, by the resurrection of the Lord Jesus Christ. Kaya hindi natin pwedeng alisin ang death, burial, and resurrection. Ang pilosopo na sinasabi ng iba, sabi doon, by the cross, hindi sinabing at the cross. Ay talaga namang by the cross at hindi at the cross. You know why? Sapagkat hindi nga po pwedeng paghiwa-hiwalayin yung tatlo. Yung tatlong element ng gospel, yun yung death, burial, and resurrection. Yung finished work ni Kristo ay hindi lang sa cross. Pag sinabing the finished work of Christ, hindi pwedeng alisin o tanggalin ang isa sa element na ito, yung death, burial, and resurrection. Ang finished work ni Jesus Christ ay naganap nung inialay ni Jesus Christ ang kanyang blood sa mercy seat. Okay? John chapter 20, makikita niyo po yon. So, upon the resurrection of Christ in that very day, the Lord Jesus Christ offered His blood in the mercy seat. And God the Father declared Him to be victorious. Siya po yung overcomer. Amen? Siya po yung naging head of the church. Okay? So, malinaw na malinaw yan, mga kapatid. So, again, huwag natin problemahin huwag nating isipin na si Apostol Pablo ay late na naging apostol ng mga Hintil. Tandaan po ninyo, may tinatawag pang dispensation, sa ilalim po ng dispensation of grace, yung mga Hudyo ay pinili ng Diyos, elect, sabi ng Bible, elect, Romans chapter 11, verse 6, elect, according saan? Sa grace ng Panginoon. So, yun po ay bahagi, yun po ay part, mga kapatid, ng transition period. Kaya nga po, sa Romans 1:16, palibasa ay hindi pa ganap ang revelation kay Paul, iniisip din po niya na to the Jew first and also to the Greeks. Diba? Bakit niya sinabing to the Jew first? Kasi yun pa rin po ang kanyang mindset. Unahin ang mga Hudyo
bago ang mga hintil. Okay? Pero in the sight of God, available na po na lagyan ng Gentile ang Church of God. Doon pa lamang po, pagkatapos na si Jesus Christ ay bumangon mula sa mga patay. Okay? Ay naging sabi po ni Jesus Christ sa Acts chapter 10 ay nilinis na mga Gentiles. Welcome na sila. Kaya wag nating ikalilito yon, mga minamahal. Number 4. Sa Matthew chapter 28, 19 to 20, yun tinatawag nilang The Great Commission. Kasama ba si Paul doon? Yan. Kasama ba si Paul doon? Doctrinally speaking, hindi. Hindi kasama si Apostle Paul. Doctrinally speaking, hindi. Pero, by principle, na ipangaral sa lahat ng tao ang ebanghelyo ay kasama. Okay? So, tandaan po natin, unang-una, hindi naman physically present si Paul doon sa pagsasabi ni Jesus Christ sa Matthew chapter 28. Pangalawa, mga kapatid, ay ang 11 apostles lang ang sinabihan nun. Okay? Kasi patay na si Judas that time. Pero pinalitan ni Matthias din naman. So, kasama na rin si Matthias nun. So, sabihin na natin sa 12 alagad sinabi po yung Great Commission. At kasama po dun sa bilin nila, sa bilin po ng Panginoon ay, tuturuan ng lahat ng bansa kung ano man yung tinuro ni Jesus Christ. Di ang magiging reference ng ituturo ng mga disciples sa mga Gentiles ay yung itinuro ni Jesus Christ during earthly ministry. Kasama yung speaking in tongues, kasama po yung sign, wonders, and miracles, kasama yung beatitudes. Ito pa, hindi sila maaaring hindi magbautismo. Kasi sa Great Commission ng mga Hudyo sa Matthew chapter 28, mga kapatid, makikita po natin ng malinaw doon na lahat ng kanila pong matuturuan, madidisciple, mga kapatid, ay dapat bautismuhan sa tubig. Kasama po yun sa kanilang commission. Pero si Apostle Paul, sabi po sa 1 Corinthians chapter 1 verses 14 to 17, maliwanag po doon na hindi kasama si Apostol Pablo sa nabigyan ng commission ng water baptism. Kasi sabi niya, I was not sent to baptize. Okay? So, hindi po kasama si Apostol Pablo sa doctrinal commission ng Matthew chapter 28. Kasi po, simpleng-simple lang naman ang sagot eh. Sinabi mismo ni Paul, I was not sent to baptize. Tandaan po niyo yon. Kung kasama siya doon sa Matthew chapter 28, dapat hindi niya sinasabi yon. Bakit? Kasi maliwanag na maliwanag po na hindi maaaring hindi mag-water baptize ang mga disciples, ang 12 disciples. Okay? So, sana naiintindihan po natin ito, mga minamahal. Okay. So, number 5, lastly, bilang members of the body of Christ today, under ba tayo ng Matthew 28, 19 to 20? So, kung papaanong tayo po sa panahon natin ngayon ay kay Apostol Pablo tayo nagpapasakop, nagpapasailalim kasi mga hintil tayo. At si Apostol Pablo yung atin pong spokesperson. Okay? At dahil dyan, mga minamahal, ay kung papaanong hindi kasama si Paul
dito sa Great Commission sa Matthew chapter 28 verse 19 to 20, ganun din tayo. Sabi ni Paul, follow me as I am also follow Christ. Kaya hindi pwede, mga kapatid, na alam nga namang mag-iba pa yung ating commission kay Apostol Pablo. Si Apostol Pablo nga ang ating sinusunod. Okay? Sa panahong ito, mga kapatid. So, kung doktrina ang pag-uusapan, ang ating simbahan ngayon ay hindi direktang kasama sa Matthew chapter 28. Kagaya ni Apostol Pablo. Pero, mga kapatid, by principle, na ipangaral ang ebanghelyo, yun man ay kasi yung gospel nila noon ay gospel of circumcision, ang atin po ay gospel of uncircumcision. Okay? By principle, kung ano po yung gospel na daladala po nila noon, at kung ano yung daladala ni Apostol Pablo na binigay naman sa atin, by principle, mga kapatid, kasama tayo. But doctrinally speaking, hindi po. Okay? Ang tawag po sa ating ministry, sa 2 Corinthians 5:18 to 20, ang tawag sa ating ministry ay the Great Commission of Reconciliation. Hindi po the Great Commission of the Kingdom. Kasi yung kingdom po yung kanilang Great Commission. At yun po ay may pagpapatuloy na magaganap after the rapture during tribulation period as they enter to the kingdom. Okay? Kaya ang Great Commission po ay naumpisahan during early Acts. Pero because of its diminishing, okay, naputol yon kasi nga na-highlight na po si Apostle Paul. Pero after, mga kapatid, ng rapture, babalik na naman ang Great Commission ng mga Jews. Okay? Pero tayo, again, ang ating commission ay the Great Commission of Reconciliation. O tinatawag ni Apostol Pablo na Ministry of Reconciliation. Ang ating sigaw sa ating pagpe-preach, believe on the Lord Jesus Christ and thou shalt be saved. Ang preaching ng 12 disciples, mga kapatid, repent and be baptized, for the kingdom of heaven is at hand. Okay? When the time of restitution will come, in the day of refreshing, the day of refreshing. Yan po yung sinasabi sa Acts chapter 3, mga kapatid. Hindi po tayo kasama doon. Ha? Tandaan po natin, magkaiba po ang mensaheng daladalan po natin ngayon sa mensaheng daladala po ng 12 disciples during Christ's earthly ministry at saka po early Acts. Pero makikita natin sa Acts chapter 15, nagkaroon na po ng pagkakaisa ang 12 disciples at ang iba pang mga apostles and disciples. Nilinaw po nila na ang lahat ay maliligtas na by the grace of God, by faith, without works of the law of Moses. Amen? So, for our conclusion, ngayon pong gabing ito, ang body of Christ ay nagsimula, mga kapatid, at ang pundasyon nito ay ang finished work of Jesus Christ. Nung binili ng Panginoong Yesus ang church, pagkatapos kanyang mabili ito, kanya na yon. Kaya dun po mismo nagsimula. Ako'y personally naniniwala as a moderate dispensationalist, noong ginawang head of the church, si Jesus Christ, doon mismo nag-start ang body of Christ. Okay? So, ano man ang sabihin ng iba, hindi na po yun po pwedeng mabali kasi hindi naman po pwedeng tanggalin yung verses doon sa Ephesians 1 verses 20, chapter 1 verses 20 to 23, na ginawang head of the church si Jesus Christ nung siya po ay umupo sa kanang luklukan ng Ama.
Amen? So, ipinapakita ng Acts na nagpa-function na yung body, pero sila'y bubot pa, sila'y infant pa sa pagdating. Pag sinabing infant, bakit yung infant po ba? Meron ng alam? Wala pa. Totally zero. Pero nag-exist na siya. Infant nga lang po siya. Ganun din ang body of Christ. Wala pang alam ang 12 disciples tungkol sa doktrina ni Apostle Paul. Wala pa naman si Apostle Paul eh. Pero pagdating mga kapatid sa Acts 15, naintindihan na po nila, may bagong focus ang Diyos. At tinanggap po yun ng 12 disciples at they yielded, mga kapatid. Okay? Sila pa nga ang sumulat sa mga Gentiles eh, na huwag kakain ng things strangled, huwag kakain ng blood, wag po magpo-fornicate at wag po mag-adultery, mga kapatid. Amen? Po-fornicate at mag-idolatry pala. Idolatry. So, 4 yun eh, na pinagbabawal ng 12 disciples. Kasama si Apostle Paul na pumirma doon at nakipagkasundo na ang mga hintil ay umiwas sa things strangled, okay? Sa blood, fornication, and idolatry. Okay? During Acts period, ha? Pero after po, mga kapatid, may pagbabago pa rin. Doon sa 4 na sulat na iyon ng 12 disciples at saka ni Paul ay nagbago pa rin. Kasi nung si Paul ay sinulat niya na po ang 1 Timothy chapter 4, wala na pong bawal. Wala na yung bawal-bawal na sa pagkain. So, ang natira na lamang pong hindi dapat gagawin, mga kapatid, ay ang fornication at ang idolatry. Pero yung tungkol sa mga pagkain, ano man yung pagkain na yan, kung makakain mo, maipagpasalamat mo sa Diyos. Nililinis yun ng salita ng Diyos at ng panalangin. Okay? So, yan. May mga siguro, baka may magtatanong sa inyo, Pastor, bawal bang kumain ng dinuguan? Saka na, pag may nagtanong. Pero doon sa aking paliwanag, sana po'y malinaw na yun, mga kapatid. Okay? Sana po'y malinaw na. Ang aking pagtuturo, mga kapatid, ay very simple lang. Kung nagsusulat kayo, may mga nabanggit kayo akong verses, mas mainam na kayo na po ang pumunta doon para mabasa ninyo mismo. Kasi may notebook kayo at kayo nakikinig at nagsusulat. At sa inyong spare time, binabasa nyo po. Amen? At alam nyo, matutuklasan ninyo na nag-start ang body of Christ noong si Kristo po ay umakyat sa langit. At si binuhay, nung araw na yon, binuhay siya ng God the Holy Spirit. Okay? At ang body of Christ ay si Kristo mismo, yung katawan mismo ni Kristo, yung literal na katawan ni Kristo, at ang lahat ng naliligtas, ina-add lang sa Kanya, dinadagdag lang sa Kanya. Kung tatanungin ninyo, si Kristo mismo, yung katawan mismo, yung body ni Kristo mismo. Okay? Yun naman ay analogy. Yun naman pumapatid ay isang paglalarawan lang. Yung pag sinabing body of Christ, paglalarawan lang po yun. Pero ang totoo niyan, mga kapatid, ang bumuhay sa katawan mismo ni Kristo ay ang Holy Spirit. Okay? At ang buhay ng body of Christ ay ang Holy Spirit. Yung operation ng Holy Spirit na yon, ang simula ng trabaho niya, we are the temple of the Holy Spirit. Okay? Collectively, ang church, ang body of Christ, ang local church, lahat ang ligtas doon. Kasi may local church na hindi ligtas yung iba eh. Opo? So, lahat ng ligtas doon na nagtitipon-tipon, collectively, they are the body of Christ because pinananahanan sila, nag-i-indwell sa kanila ang Holy Spirit.